Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragal. Ito po ang aking daily devotion ngayong July 4, Captives of Sin, Isaiah, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Isaiah chapter 1. Ang sabi po ay sa Isaiah chapter 1 verse 1, the vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. Sa ating panahon ngayon, maraming tao ngayon niwalang likas na mabuti ang tao at kailangan lang ng kaunting pagbabago para maging maayos ang buhay. Ngunit ibang ipinapakita ng Biblia ayon sa aklat ni Isaiah. Ang pinakamalaking problema ng tao ay hindi kahirapan, kakulangan sa edukasyon o kakulangan sa oportunidad. Ang ugat ng lahat ng problema ay ang kasalanan. Ang Israel ay bayan mismo ng Diyos, ay lumayo sa Kanya. Patuloy silang nagsasagawa ng mga religious activities pero ang puso nila ay malayo sa Panginoon. Kaya pinapakita ng Diyos sa pamamagitan ng Isaiah na ang tao ay nangangailangan hindi lamang ng pagbabago ng ugali, kundi ng pagbabago ng puso. At first teaching is, people were created in God's image for His glory. Nung nilikha ng Diyos ang tao, mayroon siyang magandang layunin. Hindi tayo nilikha para mabuhay lamang para sa ating sarili, kundi para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Bilang mga nilalang na ginawa ayon sa kanyang larawan, binigyan niya tayo ng kakayahang magmahal, gumawa ng mabuti at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Ngunit kapag nakakalimutan natin ang layuning ito, hinahanap natin ang ating pagkakakilanlan sa ibang bagay, sa pera, tagumpay, kasikatan o opinyon ng ibang tao. Ang katotohanan ay hindi tayo magiging tunay na buo hanggat hindi rin kinikilala ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Second teaching, people sinned and have become enslaved to their sinful nature. Dahil sa kasalanan, ang tao ay naging alipin ng kanyang makasalanang kalikasan. Hindi lang tayo nagkakasala dahil nagkakamali tayo, nagkakasala tayo dahil likas na tayong naapektuhan ng kasalanan. Makikita natin ito sa ating araw-araw na buhay. Kahit alam nating mali ang pagsisinungaling, nagagawa pa rin natin. Kahit alam natin dapat tayo magpatawad, minsan mas pinipili nating magkimkim ng galit. Pinapakita nito na may kapangyarihan ng kasalanan na hindi natin kayang labanan gamit lamang ang sarili nating lakas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng Diyos. Ang problema ng tao ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob ng puso. At ang last teaching, people cannot set themselves free from the shackles of sin. Maraming tao ang naniniwalang kaya nilang baguhin ang sarili nila sa pamamagitan lamang ng sariling pagsisikap. Totoo na mahalaga ang disiplina at mabubuting desisyon, pero pagdating sa kasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ito ang magandang balita ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mapalaya tayo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, binigyan tayo ng kapatawaran at bagong buhay. Kaya sinasabi ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 18, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Ibig sabihin, gaano man kadumi ang ating nakaraan, kayang linisin ng Diyos ang ating buhay kapag lumalapit tayo sa Kanya ng may tunay na pagkasisi at pananampalataya. Hindi tayo pinalaya ng ating mabuting gawa o buting gawa. Si Kristo ang tunay na nagpapalaya sa atin. Salamat.